Hindi ko man masabi sa'yo ngayon na mahal kita. Ipaparamdam ko naman sa'yo bawat segundo kung gaano kakalaga sa buhay ko. Ana isang bahagi ng isip niya habang nakatitig siya dito. Baby, are you mad? Tanong niya nang makalapit siya dito. Huwag mo kong tawagin baby dahil hindi kita kaano-ano. Sorry, matutulog ako kaya umalis ka sa harapan ko. Mataray nitong sabi sa kanya. Okay, I will let you rest for now. Ipatawag mo na lang ako kapag may kailangan ka ha. Yumukod siya para pumalik sa mga labi nito. Sleep well, baby. Ma'am Aliyah, parang may nagbago sa inyo. Medyo blooming po kasi kayo ngayon eh. Puri sa kanya ni Edna at umiikot-ikot pa ito para pagmasdan ang kabuuan niya. Mas lalo po kayong naging sexy, ma'am. Ano ba yan sinasabi mo, Edna? Ako pa rin to, no? Pinalakihan niya ng mata ang kaheran niya dahil kanina pa kakaiba ang mga titig nito sa kanya. Kahapon pa sila nakauwi ng kapatid niya mula sa pagbabakasyon sa bahay ni Kevin. Sa kapatid niya na lang siya sumabay pa uwi imbes na kay Mateo. Naasar kasi siya kaya gusto niya munang umiwas sa lalaking iyon. Gumanda po kasi kayo. Ang sabi nila, gumaganda daw ang mga babae kapag nadidiligan. Ang tanong, nadiligan po ba kayo doon? Ano? Halos magulantang siya sa sinabi nito. Ano ba yung sinasabi mo, Edna? Joke lang po, ma'am. Bawi nito sabay bungis-ngis. Sana lahat maganda kahit hindi pa nadidiligan. Kahit totoong nadiligan na siya, hindi siya aamin kay Edna dahil taklasa ito minsan. Mamaya, may makarinig sa'yo dyan eh. Yung bibig mo talaga minsan hindi natatawaran. Sita niya rito. Siya nga pala, ma'am. Meron po pala isang lalaki na pumunta dito noong nakarang araw at hinahanap po kayo. Informa nito sa kanya. Joaquin po yata ang pangalan. Hindi ko po sure. Pero parang yun po ang pangalan ng guy. May kilala po ba kayong Joaquin? Talaga? Nag-iwan ba siya ng calling card sa'yo? Ang lalaki kasing binanggit nito ay ang taong lagi niyang nakakalaban pero lagi niya namang natatalo. Dahil doon ay naging close sila ni Joaquin. Lalaki ito pero pusong babae. Yun nga lang, hindi mo iyon mahahalata dahil ang tindig, pananamit, forma nito ay talaga namang lalaking lalaki. Wala po siyang iniwan na kahit na ano sa akin, ma'am. Ang sabi niya lang, babalik daw siya at ngayong araw nga po iyon. Naku, mabuti na lang po pumasok na kayo ngayon. Grabe, sobrang gwapo niya po, ma'am. Sa tono ng pagsasalita ni Edna, halatang kinikilig ito kay Joaquin. Kung alam siguro nito na binabae ang kaibigan niya ay baka manghinayang ito. Ma'am, si Sir Mateo po. Bulong nito pagkuhan habang nakatingin sa entrada ng restaurant niya kaya napatingin din siya doon. Nakatupi hanggang siko ang suot nitong white long sleeve na pinaresa nito ng suit pants. Napakagwapo nito ngayon sa paningin niya. Sa nakalipas na mga taon na hindi niya talaga ito pinagtutuunan ng pansin. Pero ngayon ay parang gusto na lamang niyang magkulong sa kwarto kasama ito. Ay, may girlfriend naman siyang bago. Break na ba sila nung matanda na kasama niya dito last time? Ito na ba ang Thelma na sinasabi ni Kevin? May kasama kasi itong babae at kapansin-pansin na masaya ito habang kausap ang babae na kasama nito. Edna, ikaw na muna bahala dito ah. Magpapahinga lang ako sandali sa opisina ko dahil masakit ang ulo ko. Paalam niya bigla dahil hindi niya kayang nakikita na may kasamang iba si Mateo. Kaya gumawa na lang siya ng dahilan para makaiwas dito. Naiinis talaga siya sa sarili niya dahil dati-rati naman kapag may kasama itong babae ay hindi naman siya naapektuhan. Bakit ngayon? Bakit? May gusto na ba siya sa lalaking iyon o mahal na niya? Sige po, ma'am. Salamat, Edna. Halos patakbo siyang pumunta sa opisina niya at pagkatapos ay inalis niya ang suot niyang sapatos. Sabay higa sa kama niya. Nalak niya ang pinto para walang makapasok, lalong-lalo na si Mateo. Kung naiinis siya kay Mateo ay mas naiinis siya sa sarili niya dahil sa katangahan niya. Inopen niya ang TV niya sa loob ng opisina niya para manood ng comedy movie dahil gusto niyang libangin ang sarili. Kung bakit ba naman kasi binigay niya pa ang pagkababae niya gayong alam niya naman na may Thelma na nga ito sa buhay nito. Ang bobo mo talaga, Aliyah. Isa kang dakilang bobo. Inis niyang wika sa sarili. Nang makarinig siya na mahinang katok ay mabilis niyang ini-off ang telebisyon at nagkunwaring tulog. Baby, open this damn door please. Are you okay? Can I come in? It was Mateo. Nagbingi-bingihan siya at hindi pinakinggan ang lalaking kumakatok habang nagmamakaawa sa labas. Aliyah,
Alam ko naririnig mo ako dahil sinabi sa akin ni Ed na nakapapasok mo lang dito sa opisina mo. Kahit ano pa sabihin nito, hindi niya ito lalabasin. Ayaw mo talaga? Okay, papupuntahin ko dito ang kapatid mo at aaminin ko sa kanya na may nangyari sa atin. Para siya na mismo magpalabas sa'yo dyan. Bye. What? What does it mean? Seryoso ba siya? No, nakakahiya kung ikukwento nito ang lahat sa mga magulang niya. I mean it. So brace yourself, Aliyah. I'm sure Tito and Tita will call you right away to Maras niya itong pinagbuksan ng pinto at nang mabungaran niya itong nakapamulsa, ay inarapan niya ito ng katakot-takot. Anong kailangan mo? Formal niyang tugon dito pero hindi ito sumagot, sa halip ay sinalat dito ang noon niya habang nakasimangot ito. May sakit ka raw? Sabi ni Edna. Medyo masakit lang ang ulo ko. Pagsasanungalin niya. Mas lalo tuloy sumakit ang ulo ko dahil sa kakakatok mo. Ano ba kasi sadya mo? Bakit I'm here because I missed you. Kung wala itong kasamang babae ngayon ay baka naniwala siya kahit papaano. Ayos ka lang ba? Oo. Tinalikuran niya ito at baliwalang humiga sa kama niya. Pwede ka na umalis. Galit ka ba? Wala naman dahilan para magalit ako sa'yo, di ba? Tumango ito. Wala. Kung ganoon, lumabas ka na para maituloy ko ng pamamahinga ko. Have a good day. Bye. Naiinis talaga siya ngayon. So sobrang inis niya ay para bang gusto niya itong bugbugin pati na ang babaeng kasama nito ngayon. Pinuntahan kita dito dahil namimiss kita ng gusto. Hindi ko akalain na ganito ang dadatnan ko na para bang galit na galit ka pa na pinuntahan kita. If I did something wrong, then sorry. I have to go. Sorry for bothering you. You can take a rest now. Nginitaan siya nito ng tibid bago ito tumalikod at dahan-dahan nitong isinara ang pinto. Akala niya umuwi na si Mateo pero nakita niya ito sa gilid ng pinto ng opisina niya na nakasandal habang nakapikit ang dalawa nitong mata. He looked so tired kaya nakaramdam siya ng awa. May pagkakataon pa na tila matutumba ito mula sa pagkakasandal. Bakit nandito ka pa? Bakit hindi ka pa umuwi sa bahay niyo? Mataray niyang tugon dahil imbis na umuwi na ito ay nagagawa pa nitong magtambay sa kabila ng lahat. Dumilat ito ng mata. Nagpapahinga lang ako saglit. Medyo nahihilo lang ako dahil magdamag akong walang tulog. Uwi din ako maya-maya. Kaya wag mo akong pansinin. Hinawakan niya ang kamay nito at iginiya ito sa loob ng opisina niya. Matulog ka muna dito. Kahit na mga 2 oras lang tapos umuwi ka na. Sa bahay nila ako magpapahinga para makapagpahinga ka na maayos dito. Isa pa, alam ko naman nagalit ka sa presensya ko kaya mas mabuti pang dumistansya muna siguro ako. Huwag ka nga makulit. Inaalala niya kasi na baka sa daan ito mahilo habang nagmamaneho. Mabilis pa naman ito magpatakbo dahil nga car racer ang lalaking ito. Can you hug me, Aliyah? Ayoko. Please? Hindi. Arte? Hinatak siya nito ng malakas kaya napasubsob siya sa dibdib nito at pagkatapos ay niyakap siya nito ng sobrang higpit na tila ba iyon na ang huling yakap nito sa kanya. Gustong gusto mo talaga yung pinupwersa ka pa no? Yung sarap muna bago sarap. Yun talagang gustong gusto mo na ginagawa ko sa'yo, no? Ngaling-ngaling niya itong kagatin pero pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Matayo, ano ba? Hindi ako makahinga. I missed you so bad. Can we make love today? Ano ka sinuswerte? Kaya ka ba pumunta dito para lang tanungin ako kung pwede tayo mag-sex ngayon? Well, hindi pwede. Ang sagot ko. Saad niya at may kalakasan niyang hinampas ang tagiliran nito. Wisit ka? Ano? Kung saan-saan na lang? Abay, malala ka na kung ganoon. Ano siya tanga para magpauto? Shit. Mura nito at pagkatapos ay bumitaw ito kaya nagtaka siya. Mateo, ayos ka lang ba? Nakita niya kasi na hawak-hawak nito ang tiyan nito. Masakit ba ang tiyan mo? Hindi naman. You're lying. Iniangat niya ang suot nitong white long sleeve hanggang sa dibdib nito. At ganoon na lang ang gulat niya nang makitang puro pasa ang bandang tiyan at tagiliran nito. What the heck is that, Mateo? Nakipag-away ka ba? Hindi. Anit at mabilis na ibinaba ang suot nitong long sleeve na akala mo'y hindi niya pa nakita ang lahat. Ba't may mga pasa ka? Wala lang to. Anito pero hindi siya naniniwala dahil halatang masakit iyon base sa itsura nito ngayon. Nasubsob kasi ako kagabi kaya nagkaroon ako ng mga pasa. Sinungaling ka talaga. Baby, pwede bang huwag mo muna akong awayin ngayon? Sige na, humiga ka na. Pwede ba magtabi tayo sandali? I think this will be my last day on this earth. Tom,
Napilitan siyang pumayag dahil sa nakikita niya itsura nito. Ano kayang pinagagagawa ng lalaking ito? Wala naman kasi itong pasa nung nasa Antipolo pa sila eh. Siguro, kagabi ito nagkaroon ng pasa pag uwi nito. Noong nakaraan hindi ito makakilos na maayos. Ngayon naman ay may mga pasa ito sa katawan. Baka sa susunod makita na lang niya na bawas na ang parte ng katawan nito at nag-aagaw buhay na sa ospital. Nang humiga ito, humiga na rin siya sa tabi nito. Niyakap siya nito na mahigpit habang nakapikit ito. Pero siya ay hindi niya magawang ipikit ang mga mata niya dahil maraming bagay ang pumapasok sa isipan niya. Hindi kaya totoong sindikato talaga lalaking ito? Kung hindi ito sindikato ay baka meron itong illegal na ginawa na pinagbabayaran na nito ngayon. Ipinasok niya ang kamay niya sa suot nitong damit at pagkatapos ay hinaplos-saplos niya ang tiyan nito. Don't touch it, baby. Does it hurt? Kanina masakit yan pero ngayon, nayakap-yakap na kita hindi na masyado masakit. Nito na ngayon ay matama nang nakatitig sa kanya. Umamin ka nga sa akin. Bukod sa pagiging CEO mo sa sarili mong kumpanya, meron ka bang ibang trabaho na pinagkakaabalahan? Anong ibig mo sabihin? Like, you were a killer, kidnapper, carnapper, drug dealer, something like that. Yung klase ng trabaho na ayaw mo lang ipaalam dahil alam mong marami ang magagalit at madidismaya. Tell me, tama bang hula ko? May napanood kasi siya sa pelikula na ganoon ang sitwasyon, kaya baka ganoon din ang ginagawa ni Mateo. Of course not. Ano ako, baliw? Huwag kang magsinungaling sa akin. So, alin sa mga binanggit ko ang extra work mo? Hindi ko naman ipagsasabi kung ano man ang uri ng trabaho mo. Basta magsabi ka lang ng totoo sa akin, Mateo. Ano, totoo ba? Tama bang hinala ko? I always believe that girl instincts are always right. Hindi ako magsasinungaling sa'yo, Aliyah. Ganoon ba talaga ako kasama sa paningin mo? Bakit ko naman ipapasok ang sarili ko sa ganoon trabaho kung nag-uumapaw na ang pera ko dito sa bulsa ko? Sa tingin mo ba, hindi mapapahamak ang mga tao mahalaga sa akin kapag ganoon ang uri ng trabaho ko? Paano na lang kapag nagkaroon ako ng asawa at mga anak? Sa tingin mo ba, mabubuhay sila na matagal kung ganoon ang trabaho ko? At kung ganoon nga ang trabaho ko, asahan mo na hindi ako lalapit sa iyo o sino man sa inyo dahil ayoko na madamay kayo sa magulo kong mundo. What happened to me right now has nothing to do with my job. As I said before, di ba nga sabi ko sa iyo dati na hindi mo maiiwasan ang aksidente? Kahit gaano ka pa nag-iingat. Nag-ingat naman talaga ako kaya lang nadulas pa rin ako at nahulog. Di ko nga alam kung bakit lapitin ako ng disgrasya. Akala ko kasi may iba ka pang trabaho bukod sa pagiging CEO mo sa sarili mong kumpanya. Lagi ka kasang may tama kaya nakakapagduda. Hindi kaya sumasali ka sa mga underground fight? Oo, tama. Sumasali ka ba sa ganoon? Sa kakapanood mo yan ng pelikula, kaya kung ano-anong naiisip mong masama tungkol sa akin, baka susunod yan isipin mo nag-gangster naman ako at ako ang pasimuno ng kaguluhan sa mga nangyayari dito sa Pilipinas. Huwag mo sabihin sa akin na yung kasalanan ng mga terorista ibibintang mo din sa akin. Pinigilan niya ang sarili niya na hindi matawa. Grabe naman niya may binabato mong trabaho sa akin. Ano ako naghihirap sa buhay para pumasok sa mga illegal na gawain? Kapag nasiraan ako ng bait, sasali talaga ako sa mga ganoon para matapos ng buhay ko. Paano nga hindi ako mag-iisip? Noong nakaraang buwan, pinabantayan ka ng kapatid ko dahil hindi ka makalakad. Tapos naman ngayon, puro pasa ang katawan mo. Naisip ko tuloy na baka hindi ka nag-remit ng pera sa boss mo. Kaya, nabugbog ka. O kaya na may itinakbo mo mga epektos. Pwede rin na wala kang naibentang drugs kaya nalugi ang amo mo. Tinignan siya ni Mateo na para bang hindi ito makapaniwala sa mga ipinapahayag niya. Seryoso ka? Hindi ba talaga? What the hell? Mas malala ka pa sa inaasahan ko ah. Seryoso ka ba talaga dyan? Akala ko nga kasi ganoon ka. Pasensya na, tao lang. Sorry. Alam mo, simulat sa pool talaga, lagi masama ang iniisip mo tungkol sa akin. Kulang na nga lang yata ipamalita mo na ginahasa ko talaga sa Aling Mirasol eh. She clearly remembers that day. Paano ba naman kasi na hindi siya mag-iisip ng ganoon? Noong mga panahon na iyon ay sigaw na sigaw yung matanda habang nakahiga sa sahig samantalang sa Mateo naman ay nakayuko dito. Actually, hindi lang naman siya nag-isip ng ganoon kung hindi marami silang mga nakakita sa mga nangyari. Hindi na nilang nagawang tanongin na matanda dahil noong nagkumpulan na mga tao ay bigla na lang itong kumaripas ng takbo. Tatanungin niya nga sana noon si Mateo, kaya lang wala pa man lumalabas sa bibig niya kahit na isang salita ay bigla na lang itong umismid at sumakay sa sasakyan nito sabay bira ng alis. After those incidents,
Nakita mo pa ba sa Alamirasol, Mateo? Bigla na lang kasi siyang nawala eh. Abay, malay ko sa matandang yun. Mas mabuti nga na hindi na nagpapakita iyon at baka ipakulong ko pa siya. Siya na nga itong tinulungan, siya pa itong may lakas na loob na magsisigaw na akala mo'y ginagawan ko na masama. Kaya nga minsan, ayoko na lang talagang tumulong dahil ako lang napapasama sa huli. Natawa siya ng malakas sa sinabi ni Mateo. Kung sa kanya rin naman kasi mangyayari ang bagay na iyon ay baka nga sitahin niya pa ang matanda. Pero itong si Mateo ay umalis na lang nang walang kibo noon. Tuwang-tuwa ka talaga sa mga kalukuhan mo, no? Nakakatawa naman kasi talaga. Baka may naiisip ka pang masama sa akin. Sabihin mo na para masagot ko na ngayon. Umiling siya. Wala na. Pilitin mo at baka meron pa. Alam mo, ngayon ko lang nalaman na magandang lalaki ka pala talaga. I mean, hindi ko kasi yun nakita nitong mga nakaraang taon eh. Kung wala pa nangyari sa atin, hindi mo pa ako mapapansin. Tumagilid ito ng higa. Ayaw mo ba talaga? Alam mo, puro kumanya-kanyang nasa isip mo talaga. May nararamdaman ka na nga pero sex pa rin ang inuuna mo. Nakaka-addict ka kasi. Sabi kasi nila gamot daw ang sex kaya naman gusto ko sana subukan ngayon kung totoo ba ang mga sabi-sabi. Pero ayaw mo naman kasi. Kaya paano ko malalaman? Sino pala yung babaeng kasama mo kanina? Sinong babae? Yung babaeng kasama mo kanina lang. Habang papasok ka dito sa restaurant ko. Si Lara. Sino naman yun? She's a friend of mine. Hindi ba siya nagtataka na bigla ka nalang nawala sa tabi niya? Actually, I sent her home and told her I have something to do with my girlfriend. Girlfriend, ha? Baka girlfriend with benefits. Yeah, my forever benefits that I can't live without. Sige na, umidlip ka na para hindi ka mahilo mamaya pag uwi mo. Wika niya at tinapik-tapik ang likod nito. Ang dami mo kasing kasalanan kaya siguro sinisingil ka na ng langit. Ako maraming kasalanan? Ano naman mga naging kasalanan ko? Sige nga, sabihin mo nga. Yung pagiging babaero mo. Kasalanan na ba yun sa iyo? Of course, because being a cheater is a sin. For your information, I have never cheated on a woman in my entire life. Weh, ang hirap mong kausap sa totoo lang. Nito sabay tawag sa pangalan niya. Aliyah? You can use my body anytime you want. Do you want to use it now? Saka na kapag magaling ka na. Biro niya rito. Ayaw kitang galawin na ganyan ang kalagayan mo dahil baka mas lalong dumami ang pasa mo. Kaya ko naman tiisin ang sakit para sa iyo eh. Sige na, baran mo na ako kung gusto mo kong galawin ngayon. Hindi ako magrereklamo, promise. Hindi na baling umuwi ako na lantang gulay basta maging masaya ka lang. Okay lang kahit hindi mo dahan-dahanin. Basta ba makaraos ka lang. Madadagdagan niyang pasa mo kapag hindi ka pa tumigil. Banta niya rito dahil para itong manyakas na nakainom ng ipinagbabawal na gamot. Sabi ko nga, iidlip na ako eh. Can you at least kiss me? Ginawaran niya ito ng halik sa pisngi para lang manahimik ito. What am I? A baby? Can you kiss me on my lips instead? Okay. Hinalikan niya ito sa labi pero mabilis lang. Kasing bilis ng kisap mata. Yun na yun? Oh, bakit? Ano bang gusto mo? Torrid kiss? French kiss? Oo, sana eh. Pwede ba? Alam mong kulit mo. Oo na, iidlip na ako. Kiss na nga lang, hindi pa maibigay. Masama ang loob nitong sabi habang lukot ang muka. After 30 minutes, isingin mo na lang ako dahil marami pa akong trabaho na kailangan tapusin. Okay. Nang pumikit ito ay sinuklay niya ang buhok nito patalikod gamit ang mga daliri niya. Ay, nagyayakapan sila at naghahalikan pero walang label. Saklap? Pagalis na Mateo ayos siya naman pagdating ng kaibigan niyang suwakin. Tama nga sinabi ni Edna na ngayon darating ang kaibigan niya at may mga pasalubong ito sa kanya na imported chocolates dahil kagagaling lang daw nito sa pagbabakasyon mula sa Amerika. So, ano na kain mo at binisita mo ako ngayon dito, Joaquin? Himala yata. Namiss lang kita, girl. Anito sa medyo matinis na boses. How are you? Nang ma-realize nito na boss babae ang lumabas sa bibig nito ay bigla itong napatakip sa bibig at umupo na maayos. Ang landi mo talaga. Wika niya at pinalakihan ito ng mata. Siya nga pala, salamat dito sa chocolates na dala mo ah. Sa ulitin. Na-receive mo ba yung text messages ko sa'yo? In fairness, ang dami mong customer ha? Kaya siguro hindi mo ako nare-replyan dahil busy ka sa pagpapayaman.
Pumipilantik pa ang kamay nito sabay irap. Anong text? Gaga, huwag mo sabihin na wala kang na-receive. Tinadad pa nga kita dahil hindi ka sumasagot sa text tapos nung tinatawagan naman kita, cannot be reached ka. Yun siguro yung time na inagaw sa kanya ni Mateo yung cellphone niya. Nang ibalik kasi nito ang cellphone niya ay wala na itong laman na mensahe kahit na isa. Ano bang text mo sa akin? Oh God, hindi mo ba binasa? Nawawala kasi yung cellphone ko, bakla. Pagsasinungaling niya. Importante ba yung text mo? That I was inviting you to my birthday party. Iniimbitahan mo ako sa birthday mo? Kailan nga ulit ang birthday mo? Ilang beses na kasi siya nitong in-invite pero kahit isang beses ay hindi pa siya nakakadalo. Isa pa, hindi naman kasi ito nagsaselebrate sa mismong araw ng birthday nito. Kaya pati siya ay naguguluhan din. Sa isang araw na, girl? Sa isang araw na? Yup. Pupunta ako para hindi ka magtampo, bakla. Ano bang regalong gusto mo? Alright. I'm so excited. Aliyah. So paano? Mauna na ako ha? Marami pa kasi akong aasikasuhin dahil ang gusto ko ay maging perfect ang birthday celebration ko. It's okay if you didn't bring a gift. Being there is the most important thing. Alright. Nakangiti niyang tugon dito. Pupunta ako sa karawan mo. Umulan man o umaraw, bakla. Promise? Tumango siya. Promise. Pag-alis ni Joaquin ay tumayo na din siya. Tinulungan niya ang ibang waiter na magligpit ng mga pinagkainan ng mga customers nila. Aliyah. Napalingon siya sa kapatid niya na humahangos na dumating sa restaurant niya. Dumaan ba si Santillan dito? Bungad ditong tanong habang habol ang hininga. Is he alright? Dumaan siya kanina, pero umuwi rin kaagad. Bakit? Shit! Mura nito tumalikod na kaya sinanyasan niya ang isa sa mga waiter na ito na muna ang bahala dahil susundan niya ang kapatid niya sa labas. Ano ba nangyayari? Sa totoo lang naguguluhan talaga siya sa mga ikinikilos ng mga magkakaibigan na ito paminsan-minsan. Kuya, may nangyari ba? Tanong niya habang hinahabol niya ang kapatid niya. Kuya, is there something wrong? Ayos lang ba si Santillan? Tanong nito nang lingunin siya. Sa tingin niya, hindi okay si Mateo dahil bago ito umalis kanina, ay namumutla ito. I said, is he okay? Nagulat siya nang sumigaw ang kapatid niya. Hindi. Oo. Hindi ko alam. Wala naman kasi siya sinabi sa akin eh. Bakit ba kasi? Ano ba nangyayari? Damn it. Why didn't he pick up his phone? Damn that man. Iritado saad nito na kulang na lang ay sirain ito ang cellphone nito sa kakapindot. Tigas talaga ng ulo na lalaki iyon. Sinabi na nga magpahinga lang pero kung saan-saan pa pumupunta. Kung ganyan siya na ganyan, mamamatay talaga siya na maaga. Nangya siya. What do you mean by that, kuya? Why does he need to take a rest? Is he sick? Is Mateo sick? Sunod-sunod niyang tanong sa kapatid niya. Kung kailan naman magsasalita ito, saka naman tumunog ang cellphone nito. Alonzo? Okay, papunta na ako dyan. Humihinga pa ba ang gago na iyan? Nangya, mabuti naman. Papunta na ako. Sige na. Bye. Pinatay na nito ang linya at bigla na lang itong tumakbo ng mabilis. Ni hindi man lang nito nagawa magpaalam sa kanya. Dahil sa curiosity ay patakbo siyang pumasok sa restaurant niya. Dumiretso siya sa opisina niya para kunin ang susi ng sakyan niya. Habang nagmamaneho siya papunta sa bahay ni Mateo ay para bang maraming daga ang naghahabulan sa sikmura niya. Kinakabahan talaga siya ng gusto at ngayon lang nangyari ito sa buong buhay niya. Inisip niya na baka may malalang sakit nga ang lalaking iyon dahil hindi ito nawawala ng pasa at bukod pa doon ay napapadalas ang pagpunta ng kapatid niya sa bahay nito. Pagdating sa tapat ng bahay nito ay nagmadali siyang bumaba ng sasakyan niya. Hindi na niya ipinarada na maayos ang sasakyan niya dahil kumaripas na siya ng takbo papasok. Naabutan niyang nakaupo si Mateo habang nakasandal sa couch, samantalang ang kapatid niya naman at si Kevin ay nakatayo sa harapan nito. Anong plano, dude? Kailan mo balak sabihin sa amin ang mga nangyayari sa'yo? Magkakaibigan tayo dito. Kaya ang laban ng isa ay dapat laban din natin lahat. Sabi Kevin kay Mateo habang hinihimas nito ang batok nito na tila na-stress na sa kaibigan nito. Kung wala ka lang sakit ngayon ay baka sinipa na kita. Inis naman na sabi ng kapatid niya. Papatayin mo talaga kami sa pag-aalala. Baka bukas, mabalitaan na lang namin na nasa morgue ka na dahil dyan sa katigasan ng ulo mo. Gusto mo na ba talagang mamatay? Bakit kaya sinasermonan si Mateo ng mga kaibigan nito? Sabi na nga ba may hindi tama eh.
Oh, Aliyah, bakit nandito ka? Halos mapatalon siya sa gulat nang magsalita si Genesis sa gilid niya. Kanina ka pa ba nakatayo dyan? Tanong nito habang palipat-lipat ang tingin nito sa kanya at sa tatlong lalaki na ngayon nakatingin na sa kanya. Imbes na sagutin nito ay napatingin siya sa gawin ni na Mateo. Ang tatlong lalaki ay nakatingin na sa kanya ngayon na may kasamang gulat at pagtataka. Sino ba naman kasi ang hindi magtataka sa presensya niya? Hindi naman siya kaibigan ng mga ito pero nandito siya at nakikinig sa mga pinag-uusapan kahit hindi naman dapat. Anong ginagawa mo dito, Aliyah? Tanong ng kapatid niya na humakbang palapit sa kinatatayuan niya. Sino nagsabi sa iyo na pumunta ka dito ngayon? May sinabi ba ako na pumunta ka dito? Kinabahan kasi ako kaya sinundan kita. Tugon niya pero kay Mateo siya nakatingin. Ang totoo niyan, hindi naman talaga niya nasundan ng kapatid niya dahil mabilis itong magpatakbo. Pero kapatid niya ito at alam niya kung saan ito pupunta. Bakit ka naman kinabahan? Kasi akala ko may nangyari na sa kanya eh. Ano naman sa'yo kung may nangyari nga sa kanya? Bakit kayo ba? Girlfriend ka ba niya? Asawa? Naliligawan? Bakit ba ang dami mong tanong? Inis niyang sambit sa kapatid niya. Masama ba na pumunta ko dito? Dati nga ayaw kong pumunta dito pero pilit ka ng pilit na puntahan ko siya para bantayan. Yun na nga eh, hindi naman kita pinapupunta dito pero nandito ka. Salip na makipagtalo pa sa kapatid niya, nilapitan na lang niya si Mateo. He looks ill. Are you okay? Tanong niya habang hinahaplos sa mukha nito. Did you eat already? Katatapos lang. Tugon nito habang matipid na nakangiti. Why are you here? May sakit ka ba, Mateo? Wala. Hindi ka mamamatay? Hindi pa naman. Anong hindi pa naman? Aliyah, umuwi ka na muna para makapagpahinga, lalaki iyan. Seryosong saad ng kapatid niya. Saka mo na lang siya kausapin kapag magaling na siya. Wes, mag-uusap kami habang nagpapahinga siya. Anya, hinawakan niya ang kamay ni Mateo at tinulungan itong tumayo para akayin papunta sa loob ng kwarto nito. Lie down. Walang emeksyon itong sununod. Tell me the truth. Are you sick? I'm not. Is it okay with you? If we make love today? Why? Gusto ko eh. I'm tired right now, baby. Himala na tumanggi ito samantalang lagi nga ito nagyayaya. Bakit ayaw mo? Natawa ito. Bakit nagyayaya ka ngayon? I can't perform well right now, Aliyah. Pwede bang bukas na lang? Well, hindi naman siya seryoso nang sinabi niya na gusto niyang may mangyari sa kanila ngayon. Inaalam niya lang talaga ang totoong kalagayan nito. Since hindi nga raw nito kaya na may mangyari sa kanila ngayon, ay alam na niya na hindi talaga maganda ang lagay nito. Na kung saan sinabi nga nito na nadulas lang daw ito. Bakit bukas pa? Gusto mo na ba talaga ngayon? As in, ngayon na mismo? Oo, sana. Kahit halatang may nararamdaman ay pinilit nito ang sarili na hubaran. Can you help me remove my pants? Tanong nito nang hindi nito maibaba ang suot nitong pantalon. Shit. I am just joking, Mateo. Why the hell on earth are you taking off your pants? Because you said you want to make love to me right now. Hinubad niya suot nitong pantalon at agad kumuha ng boxer short at sando sa closet nito at isinuot niya iyon dito agad. Ayaw mo na ba? Tanong nito habang binibihisan niya ito. You need to rest, like what your friend said, Mateo. When you're well, we can make love again and again until we both passed out. Napakurap-kurap ito. Halatang hindi makapaniwala sa pagiging agresibo niya ngayon. Umuuso dito para bigyan siya ng espasyo pero hindi siya tumabi dito. Pagkus ay nanatili siyang nakatayo habang ito naman ay nakaupo sa ibabaw ng kama nito. Ayos ka lang ba, Aliyah? Bakit parang tigang ka yata ngayon? Magaling na ba yan? Inginuso nito ang gitnang bahagi ng katawan niya. Tumango siya. Magaling na ito kaya pwede na. Tugon niya na naging dahilan ng pagtawa nito ng malakas. Hindi ako makapaniwala na darating ang araw na to. Ang alin? Ito ba? Yung pinag-uusapan natin ng tungkol sa sex. Ang arte mo kasi dati kapag napag-uusapan natin ng tungkol sa bagay na ito. Hindi ko akalain na kapag natikman mo na, ay kusa mo na akong yayayain. Dati kasi hindi ko alam na masarap pala yung ganoon. Balawala niya sabi dito. Halos hindi na ito matigil-tigil sa kakatawa. Alam mo, nababaliw ka na. Ano nakakatawa sa mga sinasabi ko? You sound like a maniac, Aliyah. Anas nito. Kapag narinig ka ng kapatid mo, magagalit yun sa'yo.
Na hindi ko pa nga nasasabi sa kanya na may nangyari na sa atin eh. Bakit kailangan mo pa sabihin sa kanya? Hayaan mo lang siya. Halika nga rito. Yumakap ito sa bewang niya. You made my day. Hinaplos-saplos niya ang ulo nito. Kalaunan ay yumukod siya para halikan ng ulo nito. Get rest, Mateo. Later. I am glad that you're okay, Mateo. I thought you were sick. That's why I came here. Just to check on you. Nag-alala ka ba sa akin? I am. Mas lalo nitong hinigpitan ng pagkakayakap sa bewang niya. Sige na, magpahinga ka na. Mami, babalik ako para dalhan ka ng pagkain. Magluluto muna ako tapos maliligo bago ako pumunta dito ulit. Bumitaw na ito sa pagkakayakap sa kanya, tumiga na. Inayos niyang kumot ito at nilakasan din niya ang aircon sa kwarto nito. Imbis na umalis na ay tumabi muna siya dito sandalit yumakap. Hindi niya hinigpitan ang yakap niya dahil alam niyang may mga pasa ito sa tagiliran. Kaya sa halip na sa bewang siya yumakap ay sa leeg niya ito niyakap habang ang mukha niya ay nakasiksik sa leeg nito. Sorry, sambit nito. Why are you saying sorry? Wala lang. Gusto ko lang mag-sorry sa lahat ng mga ginawa ko sa'yo. Sa pangiinis ko, pangasar, panunukso at higit sa lahat ay yung sinisiraan kita sa mga lalaki kahit hindi naman talaga totoo na may mga sakit ka sa balat. Kalimutan mo na ang mga iyon. Ang importante ay yung kasalukuyan at ang hinaharap, Mateo. Umaasa ako na hindi mo na ulitin ang mga iyon dahil kung hindi ko talaga ipapakita sa iyo magiging anak ko kung sakaling may nabuo nga. Di bali na maging single mother ako kaysa naman may kasama nga ako pero abnormal naman. Starting today, I will cherish every moment we were together. Me too, she said, and they hugged each other like it was their last.